Nandilat na ang mga mata ni Krisa sa konklusyon na narinig mula sa panig ni Nick. Ano? Buntis? Siya? Imposible ang bagay na yon. Kung buntis siya, malamang ay nagsusuka na siya. Hindi naman siya nagsusuka. Lamon nga siya ng lamon. Sa pagkakaalam niya, walang ganang kumain kapag buntis. Umaarte lang talaga siya. Walang ibang ibig sabihin ng bagay na yon. Sa puntong iyon ay nanuyunan lalamunan ni Krisa. Pakaramdam niya biglang uminit ang kanyang mukha. Pinaypayan na niya yon gamit ang kanya isang palad kahit na nakatutok naman sa kanya ang aircon na sasakyan ni Nick. Feeling niya ay ang init ng buong pakaramdam niya. Lihim na natawa si Nick sa reaksyon ng kanyang asawa. Malamang niloloko lang naman niya to. Tinitingnan niya kung matataranta ba. Huwag ka nga magbiro ng ganyan, attorney. Hindi ka na nakakatuwa. Bakit? May asawa ka naman. Anong kinatatakot mo? Sa tingin mo, hindi kita mabubuntis? Hindi yun maaari. Hindi ako baog. Aray ko naman, Mrs. Bentacourt. Puno ng panggigigil na piningot na kasi ni Krisa ang kanyang isang tainga na pulang-pula na sa lakas ng paghila ni Krisa dito. Hindi niya na yun binibitawan. Huwag mo nga akong pinagloloko. Pag-irap pa ni Krisa sa asawa. Ganun pa man ay nakaramdam na siya ng kakaibang kaba. Kung buntis ako, dapat ay nagsusuka. Hindi naman ako nagsusuka eh. Natawa na si Nick sa katwiran ng asawa. Bakit? Pagsusuka lang ba ang symptoms ng buntis ng isang babae? Marami, Mrs. Bentacourt. Una, mood swings, emotional. Patuloy ni Nick kahit na nakita niyang nagtakip na ng dalawang tenga niyang asawa upang wag lang siya nitong marinig. At meron kang mood swings. Hindi ka naman dating ganyan, hindi ka matampuhin. Pagak na tumawa na si Nick na halatang nakuha ng reaksyon na nais niya sa asawa. Ano't anuman ang dahilan, hindi maglalaon ay malalaman din naman niya kung tunay nga ang pakay niya at kung mali ang hinala. I am just kidding, baby. Binibiro lang naman kita, pero wag kang mag-alala. Bago tayo ikasal sa simbahan ay sisiguraduhin kong may laman na yang sinapupunan mo. Aniwa pang itinigil ng sasakyan at nagtaas at baba na ng mga kilay. Malakas na hinampas siya ni Krisa ng kamay sa hita na agad namang hinuli ng abogado. Dinala ito sa bibig niya at hinalikan. Bakit ganyan ang reaksyon ng mukha mo? Ayaw mo bang mabuntis kita? Hindi naman pwede yun. Nagtatalik tayo tapos ayaw mong hinila na ni Krisa ang kamay sa asawa at padambang lumapit ng babae sa asawa upang takpan lang ang kanyang bibig. Malakas pang tumawa si Nick, niyakap ng asawa sa bewang. Gamit ang isang braso na halatang pikon na sa kanyang mga sinasabi. Alam ni Krisa na imposible yon pero posible rin na mangyari. Naalala niyang bigla kasi na noong dinalhan niya ng pagkain si Nick sa penthouse ay nagtalik sila ng lasing na katawang lupa nito. Bukod sa ganado ang loko, ay nararamdaman niya na hindi ito nag-withdraw. Puro sa loob lahat. Titigilan mo ko o tatanggalan kita ng tenga. Bigay pa ng choices ni Krisa kay Nick na malakas ng halakak ang sagot nito. Mrs. Bentacourt, wala sa mga choices na ibinigay mong gusto kong gawin natin ngayon. Paano naman ako mamimili? Patuloy na pang-alas ka pa rin ni Nick. Pagkaraan ng ilang minuto tinigilan na rin siya ni Krisa. Hindi na malay ng babae na nakarating na pala sila sa market. Hanggang sa pagbaba nila ay patuloy lang pangungulit ni Nick sa asawa na panay lang naman ang irap. Piko na talaga. Shut up na Nick. Hindi na ako natutuwa. Isinira ng Nick ang kanyang bibig. Nakikita na kasi niya ang diklap ng galit sa mga mata ng asawa na ipinupukol na sa kanya. Umayos na siya. Hindi na ito kinulit. Dumaan siya sa apartment ni Krisa gaya ng kanilang unang plano. Kumuha siya ng mga gamit at ilang damit. Kinuha niya rin sa fridge ang ilang mga frozen foods na kapag hindi naluto ay ma-expired na't masira to. Hindi ka nagalit? Yakap ni Nick mula sa likod ni Krisa na tahimik na inaayos ang mga pinamili nila sa kusina. Nagbibiro lang naman kasi ako. Kung hindi ka pa naman buntis, ayos lang. Ako ang bahala. Lalamnan na natin yan ngayong gabi. Halik na ni Nick sa gilid ng kanyang leeg, maring ipinikit ni Krisa ang mga mata. Sa totoo lang ay naiinis na naman siya sa asawa, ngunit pinili niyang palampasin na lang yon. Hindi mo ba nakikita? May ginagawa pa ako. Mauna ka nang pumunta ng kwarto at matulog. Susunod na ako doon mamaya, pagkatapos. Kumalas na si Nick ng yakap sa kanya. Hinarap na ang another boxes ng groceries. Napangiti na doon si Krisa, tunay ngang asawa na niyang abogado. Hindi lang basta panaginip lang ang mga nangyayari sa kanila. Sabay na lang tayo. Tutulungan na kita. Pagising kinabukasan ay namulatan ni Krisa si Nick sa tabi niya.
Mahigpit na nakayakap sa kanya at na-realize niyang totoo ngang kasal na sila. Iniisip niya na kasi baka bahagi lang yun ng magandang panaginip niya. Nagkamali siya. Nilapit niya ang mukha sa asawa at habang tulog pa ito ay hinalikan niya ang labi. Kumurba yon ng isang ngiti na mas sumigpit pang yakap. Good morning, attorney. Halik niya sa tungki ng ilong ni Nick. Unti-unti na itong dumilat ng mata kahit halatang antok pa. Anong oras pa lang, Miss Bentacourt? Matulog ka pa. Husal nito matapos silipin ang oras sa gilid ng kanilang kama. Tulog pa, anit ang inayos pang kumot nilang dalawa. Nagugutom na ako. Ano gusto mong kainin? 4:00 pa lang na umaga. Mamaya pang dating ni Manang Esperanza. Tulog pa yun ngayon. Adobong pusit pero ikaw ang magluluto. Akala hindi kayo nagbibiro lang ang asawa. Hindi niya kasi alam paano niya to lulutuin. Ano? Baby naman. Hindi ako marunong. Umusog ng higa si Krisa palayo kay Nick. Kumakamot sa ulong bumangon ng lalaki. Ayaw niyang magalit muli ang asawa. Magkasama nilang tinungong kusina upang lutuin ang gusto ni Krisa. Mabuti na lang at namili sila ng seafoods kung hindi alam ni Nick kung saan kamay ng Diyos pa siya kukuha ng pusit ng ganong oras na gustong kainin ng kanyang asawa. Nakangiti siyang pinanood ni Krisa habang nakasuot pa to ng apron. Cute na cute ang babae sa itsura ng kanyang asawa. Masusing pinanood na muna ni Nick ang paraan kung paano magluto ng adobong pusit online. Wala kasi siyang talent doon. Para sa kanya, hindi naman yan naging mahirap. Kaya lang nainis siya nang maluto na ito sa reaksyon ng kanyang asawa. Excited na pinanood niyang tikman na yun ni Krisa. Alam niyang hindi masarap ang luto niya, pero dahil mahal naman siya ng asawa kaya bakit kahit na hindi masarap yun ay sasabihin ng asawa niyang masarap. Hindi masarap. Tahasang pula ni Krisa na tikman nito ang sabaw pa lang ng adobo. Ngumiwi pa si Krisa upang ipakita ang reaksyon niya sa asawa. Sa pagkakataong iyon inapawi ng mga ngiti ni Nick. Hindi na siya natutuwa. Wala man lang katiting na appreciation sa asawa kahit pasabihin na totoo ngang hindi nga yun masarap. Oo na, hindi masarap pero sana man lang kahit konti pinagtakpan man lang ito ng kanyang asawa. Diba, sinabi ko naman sa'yo na hindi ako marunong magluto. Anong expectation mo? Pang 5-star na hotel? Aminado naman ako, nadamdaming tura na ni Nick kay Krisa. Ang alat, attorney. Nilagyan mo na nga ng toyo, nilagyan mo pa ng asin. Anong klaseng? Walang imik na hinubad na ni Nick ang apron. Siya naman ang napipikon sa asawa. Tahimik niya ibinalik yon sa lalagyan. Hindi niya na kaya pang tagalan ang ipinapakita ni Krisa. Naglilihi ka ba? Hindi na makatao mga pinapagawa mo sa akin tapos trip mo lang? Mag-pregnancy test ka para naman alam ko kung saan galing ang pagiging ganyan mo. Nagsukatan ng mag-asawa ng tingin. Si Krisa ang unang nagbawi ng inubos na ang tubig sa kaharap na baso. Hindi pa siya doon nakontento. Nagsalin pa siya ng tubig na animoy uhaw na uhaw. Halos maubos na niyang laman ng lalagyan ng tubig. Doon niya ibinaling ang inis na nararamdaman. Sa hindi nga masarap, nagiging totoo lang naman siya sa sinasabi ng dila niya. Anong masama doon? Ayaw niya bang maging honest siya? Walang imik na sinundan na ni Krisa ng tingin ng likod ng asawa na tumungo na sa kanilang silid. Ang buong akala niya ay nag-walk out talaga ito upang muling bumalik sa kama. Pero ang totoo ay pumunta si Nick doon upang kunin lang ang pregnancy test na kanyang binili nang mag-market sila kanina habang naghihintay sa asawa na pumasok lang ng cafe upang bumili ito ng iced coffee. Kung buntis ito, ayos lang. Kung trip niya lang hindi naman yun pwede dahil paniguradong makakaugalian niya ng bagay na yun. Antok pa siya, maaga pang pasok niya mamaya. Marami rin siyang kasong asikasuhin. Gayunpaman, kailangan niya maging kalmado. Here, patong niya na isang box sa harapan ng asawa. Mag-pregnancy test ka sa harap ko. Nangigas ng katawan ni Krisa. Paano kung mag-positive yun? Hindi pa siya ready. Hindi lang yun. Hindi ba masyado pang maaga para mabuntis siya? Ano na lang ang gagawin niya? Nick, bakit ka natatakot? Kitang-kita ko sa mga mata mong pag-aalala. May iba bang gumalaw sa katawan mo bukod sa akin, Chris? May iba ba para maging ganyan na lang ang takot mo? Umigting ng panga ni Nick dahil oras na malaman niyang meron nga't nasalisihan siya. Tsak na magiging kriminal siya dahil uutasin niya kung sino man ang mapangahas na lalaki. Mariing iniiling sa kanya ni Krisa ang ulo. Kinakabahan na siya sa kakaibang paninitig ng asawa sa kanya. May ibang laman kasi ito. Napalunok ng babae ng kanyang laway. Wala. Ayun naman pala, Mrs. Bentacourt. Take it and do the test. Show it to me, right now.
Nanginginig ang kamay ni dinampot yun ni Krisa. Tumayo siya at parang nakalutang ang mga paa niyang tinungo ang banyo. Sinundan siya ni Nick. Hindi niya isinara ang pintuan nito. Nanatili lang sa labas noon si Nick. Nang makita niyang tapos ng kumuha ng ihi ang asawa at nilagay iyon upang makitang result ay walang paalam siyang pumasok sa loob. Tinalasan niyang tingin. Hindi niya inalis ang kanyang mga mata sa bawat galaw ng asawa. Nang hindi siya makatiis ay nilapitan niya to. Kinuha ng pregnancy test at ilang minuto silang naghintay. Hindi nadagdagan ng isa ang kulay pulang linya doon kahit ilang minuto na. Negative. Mahinang bulong-bulong ni Nick na halatang nag-expect din. Biglang napaupo na sa takip ng bowl si Krisa. Ibig sabihin ang iisipin nito'y umaarte siya. Isinubsob na niyang kanyang mukha sa dalawa niyang palad. Hindi na mapigilan ang umiyak. Noong una'y mahina lang yon. Ngunit hindi naglaon ay lumakas na rin yun ng lumakas. Iisipin mo bang umaarte ako? Pinapahirapan ka? Hindi ko rin alam kung bakit ako nagkakaganito eh. Wala rin akong alam. Depensa ni Krisa na mas lumakas pa rito ang iyak. Hinarap na siya ni Nick. Paskwat na tong naupo sa harapan ni Krisa. Tinanggal niyang kamay nitong nakatakip sa muka. Pinunasan niya gamit ang likod ng palad ang luha ng asawa. Nilakasan pa ni Krisa ang pag-iyak. Nag-expect din kasi siya na baka nga meron na. Tahan na. Mamaya'y pupunta tayo sa doktor. Baka sinungaling lang ang pregnancy test na nabili ko. Mali naman natin, hindi ba? We will make it sure. Kung talagang wala pa naman, palalampasin kong pagiging bossy mo at moody. Amo kita. Ikaw nang boss. Anong magagawa ko? Diba, sabi ko naman sa'yo, pwede mo akong gawing alipin at ibibigay ko rin ang lahat ng gusto mo. Masyadon mang maaga ang pagsaseryoso mo doon. Natawa pa ng mahina si Nick, pero sa totoo lang, iniisip ko rin na imposible dahil kamakailan lang ay may nangyari sa atin. Imposible na nagpapakita ka ng signs na may laman na yan. Yumakap na sa kanyang leg si Krisa. Humugot na siya ng lakas. Aaminin na niya ang sekreto niya. Posible yun, Nick. Posible. Anong ibig mo sabihin posibleng nung buntis kita agad-agad? Noong Pasko, pumunta ako ng penthouse mo. Malitang boses na tura niya. Kinagat pang labi. Inalis na ni Nick ang yakap niya kay Krisa. Hindi na makapaniwalang kanyang mga mata sa narinig. Anong kalokohan na naman ba nitong malalaman niya? Bakit hindi niya alam yon? Nasaan ang isip niya? Dinalhan kita ng pagkain at ginahasa mo ko, Mrs. Bentacourt? Lantarang akusasyon na ni Nick kay Krisa. May kakaiba ng ngising nakapagkit sa kanyang labi. Hindi siya makapaniwala. Totoo, ang akala niya ay panaginip. Lasing na lasing siya noon kung kaya wala siyang anumang matandaan. Damn it. Sabi ko na nga ba eh, ubos ang lakas ko noon at parang may malabo kong naalala na nangyari sa atin. Ang akala ko panaginip. Ikaw ha, sinamantalang mong kahinaan ko. Itinaon mo talaga na lasing ako. Patay na patay ka pala sa akin ha? Nakaawang na ang bibig na napaatras ng bahagya si Krisa sa ginagawang tahasang pagbibintang ng asawa sa kanya. Natatandaan niya na hindi naman siya ang unang humalik noon sa kanila kung hindi ang asawa kaya bakit siyang may kasalanan? Basically, ito ang gumahasa sa kanya at hindi siya. Pero malamang hindi niya maalala yon. Mukha ngang hindi nito natatandaan na nangyari ang bagay na yon. Dahil kung alam nitong lahat noon pa lang ay nabanggit na nitong tungkol dito. Si Nick pa. Wala sa vocabulary niya ang salitang pagpapalampas. Ako? Ginahasa kita? Sigurado ka ba dyan sa ibinibintang mo? Umalingaw-ngaw pang malakas na halakhak ni Nick. Sa itsura ng asawa na parang luging-lugi pa to sa kanya. Namula na magkabilang tenga ng abogado, pilit na hinahalungkat sa kanyang isipan ng kaganapan ng gabing iyon. Lalo pa niyang minahal ang asawa. Ayos lang yun, Mrs. Bentacourt. Hindi ko naman ikakalat. Taas baba pa ng kilay ni Nick sa kanya na halatang pinagkakatuan na muli siya. Akmang papalag na naman si Krisa, ngunit nabuhat na siya ni Nick palabas ng banyo. Humali na sa buong paligid ang nangakit na malakas na hagikik ni Krisa na parang kinikiliti habang ini-imagine ang pwesto nila ng asawa. Tanaw na naman niya kasi ang pagnanasa sa mga mata nito. Napatunayan niya yun nang marahan siyang ilapag sa sofa at tinignan na para bang isa siya sa paborito nitong ulam. Takam na takam. Napalunok si Nick ng laway matapos malanding basain ng labi. Ako na lang ang kainin mo, masarap ako kumpara sa pusit. Total, gutom ka naman, nakahanda akong ialay ang katawan ko't mabusog ka lang. Pabiro siyang pinalong ni Krisa sa braso. Tinangka niyang bumangon, ngunit dinaganan na siya ng katawan ni Nick. Nang aasar pa rin. Muli nating gawin ang bagay na ginawa natin nung gabi ng Pasko. Bigyan mo ng linaw ang lahat sa isip ko.
Hindi na nagawang tapusin pa yun ni Nick dahil sinunggaban na ni Krisa ang kanyang labi na animo ilang araw na hindi to kumain. Marahan ang kinagat-kagat niya pa yun habang sumasara ng mga mata. Sa tanawing yon, magpapatalo ba si Nick? Siyempre hindi. Papatunayan niya sa asawa na ang performance niya kapag lasing ay hindi at walang pagbabago. Dahil lasing man o hindi, mahal niya pa rin ang asawa. Mawalan man siya ng ulirat, magpalit man ito ng muka, sa kanyang puso palagi niyang mahahanap ang tunay na kanyang asawa. Matapos ang tagpong iyon, si Krisa na mismo nag-ayos ng luto ng pusit. Sayang naman kasi kung itatapon nila yon. Ginawan niya ito ng remedyo. At nang matapos yon ay tinikman ni Nick, muli pa nadagdagan ng dahilan niya upang mahalin ng sobra-sobrang asawa. The best ka talaga, Mrs. Bentacourt. Hindi mapigilang lumaking ulo doon ni Krisa. Kung ano na namang kalokohan ang pumasok sa kokote niya, lumapit siya sa asawa at naupo na sa kandungan nito. Hindi naman nagreklamo si Nick, normal na muli lang umaliko ng libre niyang braso, paikot sa tiyan ng asawa niya. Nang dahil dyan, dapat nabigyan mo ko ng reward. Kunwang nangunot ang noon ni Nick na mag-angat na ito ng tingin. Reward? Hindi ba at nakuha mo na yon kanina? Pinagalaw pa nito ang kanyang dalawang kilay na ikinatawa ni Krisa. Hindi pa suhol mo lang sa akin yun. Okay, tell me Mrs. Bentacourt, anong reward naman ang gusto mo this time? Anything, ibibigay yun ng iyong gwapong asawa. Palo pa nito sa kanyang dibdib na parang nagmamalaki na naman. Sabihin mo na. Pinatulis ni Krisa ang kanyang nguso. Subuan mo ko. Bahagyang nga pa ng bibig ni Krisa kay Nick na nagpakurap-kurap ng mga mata. Pakainin mo ko. Pakainin kita? Teka, kakain mo lang Mamaya na, pagkaligo sa kapagod pa ako. Nangunot ng noo ni Krisa sa malabong sagot ng asawa niya. Ha? Bakit mamaya? Natatawang inilapit ni Nick ang isang tenga ni Krisa at bibig niya. Diba, kakatapos mo palang kumain ng saging na may buhok. Ilang segundo naging lutang ang isipan ni Krisa sa tugon nito. Saging na may ilang segundong muling napapost si Krisa at pinipigilan ang sarili na muling mapahagalpak ng maunawaan ang sinasabi ng kanyang asawa. Ang bastos mo talaga. Hindi yung pagkain ang tinutukoy ko't hindi ang katawan mo. Gago ka talaga. Bago pa makapag-react si Nick na halos mamatay na sa kakatawa ay umalis na si Krisa sa kandungan niya at puno ng gigil na hinila ng magulong buhok ng abogado na mauutas pa rin sa malakas na pagtawa. Kakalbuhin kita, pati ang saging mo na may buhok kakalbuhin ko. Humahagalpak pa rin na pinilit ni Nick na tumayot makawala sa kamay ng kanyang asawa. Tumakbo na siya palabas ng kusina habang malakas pa rin na tumatawa. Tinabol naman siya ni Krisa na pulang-pula ng mukha. Siya ang napapahiya kahit wala namang ibang nakakarinig sa kanila sa mga biro ng asawang may berde at kalokohang kahulugan. Hingal na umikot si Nick sa may mga sofa. Tama na, Mrs. Bentacourt. Nagbibiro lang naman ako Ano nagbibiro? Kailangan mong maparusahan. Masyado ng bastos ang bibig mo. Mamaya niyan, madala mong kalokohan mo sa trabaho. Halika dito. Lumapit ka sa akin at kakalbuhin ko yung saging na may buhok na pinagmamalaki mo. Muli siyang hinabol ni Krisa na lumalaking butas ng ilong habang nanlilit ang mga mata. Bakit ka tumatakbo? Takot ka na makalbo? Puro ka naman kalokohan. Hindi na, Mrs. Bentacourt. Titigil na ako. Last joke ko na yon. Bukas naman. Aba, at talagang ayaw mo pa rin tumigil. Muli pa silang naghabulan. Nabalot na sobrang kanilang tahanan lalo nang hindi nila napapansin ang tila ba pagbagal ng oras kasabay ng paglikha nila ng sariling mundo. Mundo kung saan silang dalawa lang ang naroroon. Humalay pa sa kabuuan ng penthouse ang boses nilang masayang nagtatawanan. Binasag ang gabing unti-unti palang nagigising. Nang mahuli ni Chris ang asawa, ay ubos ng lakas niya. I love you, Chris. Halik ni Nick sa pisngi niya habang kapwa naghahabol ng kanilang hininga. Lupaypay na sila sa may sofa. Che, sana ganito palagi ang morning exercise natin, Mrs. Bentacourt. Mahigpit na yakap ni Nick sa asawa na panay pa rin ang irap ng mga mata. Halatang pikon na pikon pa rin pero hindi naman siya kumakawala. Sa halip na pumasok ang mag-asawa sa trabaho ng araw na yon, ay nagtungo silang dalawa sa OB-GYN upang ipa-check up si Krisa. Pareho kasi silang hindi naniniwala na walang dahilan ng pagpapalit ng ugali ni Krisa. Iba ang kutob nilang dalawa. Kung si Nick ay excited, si Krisa naman ay halatang kinakabahan na makikita
Sa higpit ng hawak ng kamay niya sa isang kamay ng asawa. Binabagtas na nila ang maliit na hallway patungo sa klinik ng Obi. Parang gusto na naman niyang umatras. Huwag na kaya nating ituloy. Natatakot ako, Nick. Bakit ka naman matatakot? Kasama mo naman ako. Umiling si Krisa. Gaya ng unang sabi niya, parang hindi pa siya ready. Ihanda na lang natin ang ating sarili. Kung sakaling wala talaga, anong magagawa natin kung hindi ang patuloy na subukan kahit gabi-gabi pa? Pinandilata na naman siya ng mga mata ni Krisa. O ayan ka na naman, nasa public tayong lugar ha? Warning niya sa abogadong nagbabadya na naman ng kapilyuhan. Magagalit na talaga ako, for real. Ayos lang sana kung tayong dalawa lang ang nakakarinig. Mariing itinikom ni Nick ang kanyang bibig, iginiya ng muling asawa patungo sa silid ng Obi. Hindi na nila kailangan pang magpabook dahil wala pang pasyente ng ganong oras. Sila pa lang ang nasa loob nito. Congratulations! You are almost 2 weeks pregnant. Napakurap-kurap ng kanyang mga mata si Krisa. Para siyang nabingi sa sinabi ng Obi na kaharap nila. Kakatapos pa lang niya ng urine test. Nabanggit kasi nila sa Obi ang mga pagbabago't sintomas. 2 weeks? Hindi makapaniwalang anas ni Krisa, halatang lutang. Yes, Mrs. Bentacourt. Kilala ni Nick ang Obi kung kaya naman hindi niya inilihim na kasal na siya at baka kung ano pang balitang kumalat. Pinanlita naman siya ng mga mata ng Obi. Puno man ng pagtataka mga mata kung bakit hindi pa kumakalat ang kasal nila. Hindi na rin naman to nag-usisa dahil sa matalim na paninitig ng asawa nitong babae sa abogada at sa kanya. Sa hilit tsapa lang ng mukha ng babae, pananaw ng Obi ay matapang to. Oh my God! Natutup na ni Chris ang bibig na tinignan na si Nick na tulala ang mukha. Nakatingin to sa mukha ni Krisa pero parang lagpasan doon ng mga mata. Nahigit na niya ang hininga. Hindi rin ito makapaniwala. Attorney Bentacourt, congratulations! You are going to be a father. Doon pa lang nagsingkin sa utak ng abogadong sinabi ng Obi. Paano nangyari yun? Nagpiti kami tapos mahinang tumawa ang Obi. Normal na sa kanya ang ganong reaksyon. Minsan hindi nagbibigay ng tugmang result ang mga PT. Minsan expired na. Minsan naman sa sobrang daming inom na tubig bago. Malakas na matungal ng iyak si Krisa dahilan upang matigilan ng Obi. Pareho na nilang nilingon ni Nikito na walang pakialam sa mga kasama niya sa loob ng silid na yon. Natataranta na niyakap siya ni Nick upang aluin. Hindi maintindihan kung anong iniiyak ng asawa. Hey, baby! Malambing ang boses ni Nick na nahiyang nilingon ng Obi na nakatingin sa mag-asawa. Bakit ka umiiyak? Tears of joy? Buntis ako. Buntis ba talaga ako? Parang batang tanong ni Krisa na matapos na tignan ang tiyan ay hawak ay muling hinarap ang asawa. Yes, lumakas pang iyak ni Krisa doon na malapad na ikinangiti ng Obi. Mukhang mahihirapan yata ang sikat at number 1 abogado sa magiging panganay nito. Naiintindihan naman niya ang asawa nito na halatang bata sa kanya ng ilang taon. Medyo nakakatakot nga naman to, Chris. Pagak na tumawa si Nick, pilit ninintindi kung bakit umiiyak. Takot ka na naman ba? Huwag ka nang matakot, nandito lang ako oh. Ilang minuto pa ang lumipas bago pa tumigil si Krisa. Namagaan ang mga mata niya at namulang muna ang dulo ng kanyang ilong bago siya tumigil. Good luck, Attorney Bentacourt, wika ng kakilalang Obi. Laban lang. Binigyan sila ng reseta ng Obi ng mga vitamins na kakailanganin umano ni Krisa para sa malusog na pagbubuntis. Nakaparadang sasakyan ni Nick sa harap ng isang pharmacy kung saan siya namili ng lahat ng yon. Tahimik pa rin si Krisa sa front seat. Nakatingin ang mga mata sa kanyang mga daliri na nakapatong sa kandungan niya. Halatang malalim ang iniisip nito. Kanina pa kasi nagtatanong si Nick kung anong gusto niyang kainin o gawin. Pero nanatiling tahimik lang ang babae. Iniisip niya kasi kung paano niya sasabihin iyon sa mga magulang niya. Mrs. Bentacourt, ang layo ng iniisip mo. Nagsisisi ka ba sa sitwasyon? Nilingon na ni Krisa ang asawa na kaagad na walang kunot ng noo na makitang pinansin na siya ng asawa. Nakagat ni Nick ang labi nang makitang nangingilid na naman ang mga luha ni Krisa sa mata. What's wrong? Anong laman na magulong isipan ng misis ko? Malambing na palis ni Nick ng ilang butil na luhang mabilis pumatak. Paano natin sasabihin kina papa ito sa mami mo? Naikiling na ni Nick ang kanyang ulo. Yun lang ba ang problema ng asawa niya? Bakit kailangan niya pang umiyak? Hormones? Baby, ang liit ng problema mo. Kapag nalaman to ni mommy, pustahan tayo. Magpapabankwet pa yun sa mga amigo't amiga nila ni daddy.
Hindi sumagot si Krisa, ngunit hindi pa rin nabago mukha niya. Wala kang dapat na ipag-alala, hindi na tayo mga bata. Saka kasal na tayo, legal na mag-asawa. Ceremony lang ang kulang sa atin, Chris. Hindi pa rin nagsalita si Chris ang hindi na mahulaan ni Nick kung ano pang tumatakbo sa isipan ng asawa dahil sa pananahimik nito. Naiintindihan niyang emotional ito. Sinabi na yun ng Obi kaya marapat lang daw na pagpasensyahan at unawain. I'll call them now. Ibabalita ko sa kanilang mabilis na hinawakan ni Chris ang kamay ni Nick na hawak ng cellphone. Idadial na sanang abogadong number ng mga magulang. Pwede bang huwag na muna nating ipaalam sa kanila? Please. Bakit? Good news yon. Puno ng pagtatakang tanong ni Nick. Hindi masundan ng nais na mangyari ng kanyang asawa. Bakit pa natin ililihim sa kanila? Anong ibig mo sabihin? Hindi maintindihan ni Chris ang sarili kung nahihiya ba siyang malaman ng mga magulang nila na buntis na siya bago pa man maikasal. Bagamat kasal na sila, ayaw pa rin niyang mahusgahan na pinakasalan siya dahil buntis na. Gusto niyang tumatak sa mga ito na nagpakasal sila dahil mahal nila ang bawat isa. Hindi naman siguro kalabis ang hiling ito. Ayaw kong husgahan nila kung pakakasalan mo lang dahil buntis ako. Payak na natawa si Nick. Ang babaw ng dahilan ng kanyang asawa. That's not true. Magpapakasal tayo dahil nagmamahalan tayo. Saka kasal na tayo. For formality na lang ang ceremony, Mrs. Bentacourt. Ang raw ng mindset mo. Wala kang dapat na ipag-alala. Relax, Chris. Pero tayong tatlo lang ng daddy mong nakakaalam nun. Hindi alam yun ng ibang tao na kakaibang mindset ko para sa atin. Ayoko lang na ganun ang isipin nila dahil masasaktan ako at alright, sige na. Tama ng pag-aalala at baka makasama pa yan sa ating magiging first baby. Tingin na ni Nick sa maliit na puson pa ni Krisa na nagbigay sa babae ng weird na tingin sa kanyang asawa.